sa ating mga singles, I do believe especially po sa mga couples, kahit po tayo ay newly couples or kahit po yung mga matagal na rin na mag-asawa, I do believe meron po tayong makitutunan dito po sa ating po mga topic about marriage. So, pag sinabi po marriage, ang sabi po dito sa ating po ang marriage daw po is really meant to be happy. Amen. So, pakitanong nga po yung mga, pakitabi nga po yung mga kapwa, happy ka ba sa marriage life? Pakitabi nga po, Marriage life? Oo naman. Ayan. Pakitabi nga po Minsan. yung mga kapwa, happy ka ba? Minsan. Happy ka ba sa ating buhay mag-asawa? Ayan. Masayang masaya. Amen. Pero, hindi na sa ito, biblical po talaga siya, kasi po sabi nga po doon, yung marriage daw po, ito po yung product ng sinless Eden. Amen po, So, nung tayo po ng ating pong mother and father, sila Eva at Adam po talaga, it's really meant to be. Eva at Adam, So, talaga po ang marriage is meant to be happy, So, ang pag-aaral po natin ngayon is about purpose and reason. Bakit nga po ba mayroong marriage? Have you even asked po, bakit nga po mayroong marriage? Pwede namang partner na lang, di ba? Pero ang tinuturo po sa atin ng Lord is yung marriage. So, number one po, purpose and reason bakit po mayroong marriage. Number one po, it is the God's design. Amen po, that's why meron po talaga tinatawag na marriage kasi po yan po talaga yung plano ng Lord. It is a divinely ordained po na ating pong Panginoon. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 2 verse 18 verse 24 sabi doon, it is not good for this man to be alone. Diba? Kaya nga po kinrate si Eve. Diba? So talaga pong ordain ng Lord na magkaroon ng marriage. Diba? Kaya po meron babae at meron po lalaki. Pangalawa po is purpose and reason is partnership and fulfillment of true living. So yun po yung purpose talaga, It's also a fulfillment po para sa isang lalaki at sa isang babae po na magsama at magkaroon po ng marriage for, sabi po ng partnership and fulfillment po ng isang tao. At pangatlo po, it is a procreation. Amen? Kung wala pong marriage, kung wala paano po tayo dadami, di ba? Amen? So, yun, dami yung mga bata. So, yun po talaga yung purpose and reason of the marriage. And letter B po, how to confirm if it is already the God's will. Paano po natin makakukonfirm? Ay, siya na talaga. Di ba? Paano ko sabihin sa na, Lord, siya na talaga, Lord. Di ba? Yung parang nandun yung pilig moment mo na parang 100% na agad yung meter ng pilig mo, di ba? So, una pa dapat daw po, it is a based siya God's word. Amen po, So, sabi nga po doon sa Psalm chapter 19, verse 106, Your word is a lamp for my feet and light on my path. Amen? So, mako-confirm po talaga siya through God's word. Amen po, hindi po through sa kilometer lang na meron tayo. Amen po? Next po, sorry po, wala akong notebook, pinakuhaan ko lang po sa Yohan. Pangalawa po, it is the leading of the Holy Spirit. Amen? So, kailangan po pagka mako-confirm mo na talaga, siya na, ito na yung marriage, talaga yung, yung para sa akin, dapat daw po meron leading ng Holy Spirit. Kaya nga po, nabanggit ni Sister Rose kanina, napaka-importante po, nasa courtship pa lang, lutong-luto na sa prayer. Amen po. Kaya po dapat talaga, hindi ka agad din mag-jump into na parang dating ka agad, di ba? Kailangan talaga luto ka, parang ang sinabi po sa amin sa Saudi, before mo talaga siya, kailangan maluto siya sa prayer. You should ask muna as a prayer partner. Di ba? Hindi agad na, tara, date tayo, labas tayo. Di ba? Maging prayer partner muna kayo. Lutuin nyo muna sa prayer. Di ba? Kasi nandun yung confirmation sa God's Word and dun sa leading ng Holy Spirit. Pangatlo po, kailangan po merong revelation. And then most especially, merong ang peace sa puso mo. Di ba? Na parang hindi ka nagdadalawang isip, Lord, siya ba talaga? O si B. Di ba? Parang, may choice ka pa, Parang nagdadalawang isip ka di ba? So, kailangan po talaga merong confirmation na nagmumula sa ating Lord. And, makukonfirm lang po natin yun, hindi sa ibang tao, kundi po sa ating Panginoong Jesus. Diba? Through God's Word and through the leading of the Holy Spirit. At pang-apat po, ang sabi doon, through testing. Amen po. So, ang sabi po doon, true love survives struggles. Amen po. Kaya congratulations po sa ating mga may asawa dyan, di ba? Na talagang na-surpass yun po yung mga trials sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Congratulate nga po yung partner nyo, di ba? Congrats! Ilang trials ang dumaan sa buhay nyo? Amen po ba? Ilang
problema. So congratulations po kay mga partner in life. Congratulations. Congrats! Congrats! Ilang anak?